of Pre-Believers in Christ sa La Trinidad, Benguet. Go ahead po. Maraming salamat po, Sister Karen. Tayo po ay manalangin. Yes, mapagmahal naming Ama sa Langit, maraming salamat po at binigyan mo kami ng pagkakataon na makinig na yung salita. Inimbitahan po namin na yung Santo Espiritu na siya po ang tumulong sa amin, siya po ang magministro sa amin, magturo sa amin sa oras na ito, Panginoon. Thank you, Lord. Hide me behind your cross that your name be magnified alone. In Jesus' name, Amen. Yan, magandang umaga po sa ating lahat, magandang gabi at magandang hapon sa iba't ibang taho po ng mundo. So, welcome po sa bawat isa sa atin. Ngayon, ang pag-aaralan po natin ngayon is about the SSS of faith. Ito po yung tatlong S ng pananampalataya. Lahat po ba tayo familiar sa SSS dito sa Pilipinas? Sino po yung nakatanggap ng benepisyo galing sa SSS dito sa Pilipinas? Yung ayan, may mga nagtataasan ng kamay, no? Ayan, may nakita na ako dito sa Panabo City Jail, BGMP San Mateo. Ayan, may mga nagtataas ng kamay, nakatanggap na po sila ng benefits from SSS. Yan po yung social security system kung saan pwede po na makatanggap tayo ng pension at mga iba't ibang benefits from SSS. Okay. So, yung SSS ng pananampalataya ay tatlo na S po ito. Ang una po is to see. Yung C, seeing by faith. Yan. Seeing by faith. Yung pangalawang S po ay speaking by faith or saying by faith. At yung pangatlong S ay sowing by faith. Yun yung pagtatanim or pagtatanim. Sowing by faith. So, see, say, and sow ng faith or ng pananampalataya. So, dito natin makikita na through this SSS ng faith ay magkakaroon po ng bunga o resulta ang ating mga pinaniniwalaan, mga kapatid. So, unahin po natin yung first na S, yung seeing by faith. Gusto ko po na tingnan natin yung John chapter 20, verse 29. John chapter 20, 29. So, alam natin, ito po yung story ni Tomas, isang disipulo ng Panginoong Jesus, kung saan sabi niya na hindi siya maniniwala hanggat hindi siya maniniwala na nabuhay muli si Jesucristo kung hindi niya mailagay ang kaniyang finger sa kung saan napako yung kamay ni Jesucristo. So ang nangyari, nagpakita po si Jesus. At that time, kasama na po yung disipulo niya na si Tomas. At sabi niya dito sa verse 29, Then Jesus told him, Because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Sabi niya, mapalad. Sabi niya kay Tomas, dahil nakita mo ako, naniwala ka. Pero mapalad yung mga hindi nakakita sa akin at naniniwala sa akin. So lahat po tayo mga kapatid, tayo po ay mapalad kasi hindi po natin nakikita ang ating Panginoong Jesucristo, pero naniniwala po tayo sa Kanya. Amen. At yan po yung tinatawag natin na seeing by faith. Ito po yung spiritual eyes natin. Hindi po yung natural na eyes. Hindi po natural na paningin, kundi ito po yung eyes of faith. Kung saan, may nakikita natin ang kahihinatnan ng ating pananampalataya. Okay, nabivisualize po natin yan. Napipicture natin, nai-imagine po natin yan. So, pag titingnan natin yung Revelation chapter 21 to 22, wag na po tayo pumunta doon. Assignment na lang po natin, basahin natin yung chapter 21 at 22. Ang Revelation chapter 21 at 22, mga kapatid, sinasabi dito na yung ending ng love story natin with God, man and God, yung ending ng love story, ano yung ending ng love story dito sa mundo, is tagumpay po ito at happy ending siya. So pag ako, sa akin, kasi naniniwala ako na kay Panginoong Jesus bilang tagapagligtas at aking Diyos, mga kapatid, alam ko po kung saan siya naruroon ngayon. Napipicture ko po kung saan siya naruroon using my eyes of faith. So nasa langit po si Jesucristo at naniniwala ako na dun din po yung destination ko. So napipicture ko din po na kung saan si Jesus na aking pinaniniwalaan bilang Diyos at tagapagligtas, ay dun din po ako pupunta
kung ako po ay mamamatay in the physical or kung darating po ang Panginoong Jesus para kunin po ang talagang totoong nananampalataya po sa Kanya. So napipicture ko po base sa salita ng Panginoon sa Revelation 21 and 22 na sabi niya ang langit ay streets of gold, sabi niya. Sa langit, mapipicture mo din na walang umiiyak, walang nagkakasakit, may kapayapaan. So napipicture na natin yun, parang paraiso kung tutuusin, no? May kapayapaan, walang umiiyak, wala pong paghihirap, walang suffering. At sabi pa ni Jesus, may pangako po ang Panginoong Jesus, sabi pa nga niya na mauuna ako sa inyo para ipaghahanda ko po yung mansion. In my Father's house there are many mansion or many rooms, sabi niya. So may mansion din po tayo na pinaghahanda ng ating Panginoong Jesus doon sa langit. So napipicture ko po yun. Base sa salita ng Panginoon, I can use now my eyes of faith to see. Yun po yung destination ko at doon po ako pupunta. Okay. Sino po sa atin ang gustong pumunta kung saan po si Jesucristo? Taas po ang kanang kamay. Yung gustong pumunta kung saan si Jesucristo. Okay. Ang Panginoong Jesucristo po ay nasa langit, mga kapatid. At napipicture po natin ang ating sarili. Dapat ngayon na sa ating pananampalataya, using our eyes of faith, ngayon na, napipicture na natin na doon na tayo titira at doon na yung destination natin, mga kapatid. Kasi alam ko po na ayaw nating i-picture or ayaw nating i-imagine, mga kapatid, na tayo po ay pupunta sa imperno kung saan merong mga uod na hindi namamatay, ayan, meron yung lake of fire and sulfur, ganun, apoy na hindi namamatay, mga ganun. Ayaw ko bang i-picture na doon po ako pupunta. Kasi naniniwala na po ako kay Jesucristo, okay? So doon na po ako pupunta. Just simply lang po na i-picture natin, bigyan natin ng visual ang salita ng Panginoon na sinasabi sa Revelation 21 at 22 kung ano po yung itsura ng heaven na sinasabi doon, okay? So yan po yung seeing by faith. Okay, that's why seeing by faith or visualizing by faith, kahit hindi po natin nakikita sa ngayon, ay naniniwala po tayo at sure po tayo na doon po tayo pupunta. Ayun po yung destination natin. Kaya nga sabi ni Apostle Paul sa kanyang sulat, sabi niya that we are citizens of heaven. Tayo po ay mga citizen ng heaven. Gaya po na tayo mga Pilipino, mga citizen dito sa Pilipinas, tinatanggap na po natin at pinaniniwalaan natin ngayon na tayo po ay citizen ng heaven. Kapag tayo po ay citizen ng heaven, mga kapatid, ay meron po tayong king at meron po tayong kingdom. So napipicture natin na may king at may kingdom. Sabi din po sa last book of Revelation na wala na pong araw, wala na pong buwan. Bakit? Ang magiging ilaw natin doon ay ang Diyos, okay, at ang Lamb, si Jesus mismo. Sila mismo ang maging ilaw natin. Kaya wala ng araw at wala ng buwan. So mapipicture natin yan base po sa salita ng Panginoon at pinaniniwalaan natin ito. Ngayon, matatanggap natin ito, mga kapatid, ang destination na ito, kung lagi nating isinasaisip at hindi natin nakakalimutan yan sa araw-araw natin na pamumuhay. Sa pag-iisip, kung ano man yung nasa puso, at kung ano man yung gawain natin, ginagawa natin. Bakit? Hindi na tayo, hindi na tayo sumasegue, hindi na tayo kumakaliwa, hindi na tayo kumakanan. Okay, diretso lang po yung lakad sa destination kung saan yun po yung binivisualize natin. Yung nasa vision natin. Ano po, mga kapatid? Okay? Now, last Wednesday po ng hapon, alam ko po mga kapatid na may schedule po ako ngayon na magtuturo po ng jail ministry. Kahapon din po may schedule din po na mag-MC. Na Wednesday ng hapon, inatake po ako ng sipon. Mas grabe po yung situation nung Wednesday ng hapon kasi parang gripo ang aking ilong, ang runny nose po. Tapos masakit ang ulo, okay, masakit ang katawan, may kunting ubo. That is Wednesday ng hapon. And pinapasok ng Diablo sa aking isipan. Sabi niya, naku, pagdating ng Thursday at Friday, nakahiga ka na lang dyan sa boarding house mo. Hindi ka makakalabas at hindi ka rin makapag-MC, hindi ka rin makapagtuturo, sabi niya. Yun yung sinasabi, negatibo sa isip ko.
Pero naisip ko, ano ba yung tuturo natin ng Friday? Nag-ask ako kay Lord. Sabi ko, ano ba yung tuturo natin sa Friday? Oh, it's about the SSS of faith. Ay, nako, kailangan i-apply agad. So, ang ginawa ko, I resisted. I resisted yung image na pinapakita ni Diablo sa akin na mahihiga na lang ako, magkakatrangkaso, at hindi ako mag-MC, hindi tayo magtuturo ng salitang Panginoon, hindi ako makipag-fellowship sa inyo via online. So, ang nangyari doon, mga kapatid, niresist ko po yun. Okay? Kumuha ako ng pangako ng Panginoon sa Bible. Sabi ko, Jesus, ikaw yung healer ko. Sabi mo sa iyong salita, you call upon me and I will save you. Call upon me, ibig sabihin tatawagin ko, you will save me from this sipon. You will save me from trangkaso. Ayun. So, pinicture ko na lang na Thursday, ang gagamitin ko sa pag-MC, naka-jacket ako ng blue na may logo ng FPCFI. Friday, pinicture ko ang aking sarili na naka-jacket ako ng green na may FPCFI na logo. Para mabura, para mawala, para ma-ignore yung image na pinapakita ni Diablo sa akin, yung picture na nakahiga ako, may trangkaso, inuubo. Okay? Yun na lang ang ginagawa at walang ginagawa sa Jane Ministry. So, niresist ko po yun Wednesday afternoon gabi. Ginawa ko po yung mga kapatid. Kahapon po nakapag-MC tayo, glory to God. Ngayon po, nandito po tayo sa harap ng Zoom to fellowship with sa bawat isa sa atin, mga kapatid. So, pwede po natin gawin yun, mga kapatid. Palitan natin yung negatibong picture na gustong ilagay ni Diablo sa isipan natin. Ang gawin lang natin doon is kumuha tayo sa salita ng Panginoon na pwede natin i-imagine. Okay? Jesus is my healer. O, na-imagine ko na, ayan, naka-jacket ako ng green. Okay, magtuturo tayo, mag-fellowship tayo, mag-worship tayo ng Friday. So, ganun pong nangyari, mga kapatid. Yan po isang example ng seeing by faith. So, makikita po natin ang resulta. Una po ay ilagay po natin yan. I-picture po natin yan base sa salita ng Panginoon. Tinatawag na holy imagination, mga kapatid. Okay, next po na S. Ito po yung saying by faith or speaking by faith. Okay, speaking by faith. Gusto ko po nagbasahin natin yung Romans chapter 4 verse 17. Romans 4 verse 17, sabi niya dito. Okay, si Abraham po yung dinidescribe dito, sabi niya. As it is written, I have made you a father of many nations. Si Abraham po ito. He is our father in the sight of God, in whom he believed. Okay, a father of faith, kasi si Abraham. The God who gives life to the dead and calls into being things that were not. The God who gives life to the dead and calls into being things that were not. Okay, siya yung nagbibigay buhay sa patay at tumilikha ng mga hindi nalilikha. Calls into being things that were not. Calls into being. Parang speak into being. Yung salita ng Panginoon, yun yung ginagamit niya para malikha yung mga hindi nalikha. So, example po dito, nung sa Genesis, yung the time of creation, sabi po ng Diyos, liwanag, ay magkaroon ng liwanag, or light be, sabi niya. Pag sinabi niyang light be or liwanag, nagkaroon ng liwanag. So ang Diyos natin, ginamit niya ang salita niya para makalikha siya. So nalikha lahat, yung mga moon, the stars, okay, yung araw, okay, yung sea, yung mga ganon. Nalikha po sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon or ang ating Diyos. So ganon din po sa ating mga kapatid na tayo po ay mga anak ng Diyos. Ang mga anak ng Diyos, powerful po ang kanilang pananalita. Ang salita ng bawat isa sa atin, lalo po tayo po ay nananampalataya sa Panginoong Jesus. Gamitin lang po natin ang in the name of Jesus is already powerful. Kasi sa iyo lang sabi ng salita ng Panginoon, no? Manalangin ka lang sama, gamitin mo ang pangalan ni Jesus. You ask, and you shall receive in the name of Jesus. Makakatanggap ka na eh. Pero kailangan nating mag-ask, kailangan nating mag-call upon the Lord. Kailangan nating bigkasin by faith. Okay, ang salita ng Panginoon para kumilos po ang Santo Espiritu na siya po ang magbibigay ng bunga or result or magkakaroon ng fruition. Magbibigay ng bunga o result ng anuman po na i-declare natin o paano man po yung sasabihin natin na
base po sa salita ng Panginoon, sa mga pangako ng Panginoon, mga kapatid. So sa Romans chapter 10, verses 9 to 10 po. Romans chapter 10, verse 9 to 10. Okay, sabi niya dito na if you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you profess your faith and are saved. So sabi niya dyan na kailangan kasi i-declare natin. I-declare natin yung beliefs natin, yung pananampalataya natin. We have to say Jesus is Lord. Lahat po tayo sabihin natin, Jesus is Lord. Jesus is Lord. Yeah, Jesus is Lord. Okay, sabi na dito, sabihin natin, Jesus is Lord. Paniwalaan natin sa ating puso na, binuhay muli. Binuhay muli si Jesus para sa justification ng bawat isa sa atin. Para mapawalang sala po ang bawat isa sa atin. Kasi pag hindi po nabuhay muli si Jesus Cristo, wala pong justification. Okay? Wala pong hustisya sa ating pagpapawalang sala, mga kapatid, sa ating mga kasalanan. So sabi na dito, gamitin natin ang ating mouth to profess our faith and be saved. Kailangan na gamitin natin ang ating bunganga to speak, to say, okay, the word of God, tapos magkakaroon na tayo ng salvation. Okay? So, kagaya ng istorya po na sinabi ko last Wednesday, hindi ko lang po pinicture, hindi ko lang po ni-resist yung nilalagay na image ni Jabto na ako'y magkakatrangkaso at mahihiga na lang at walang lakas. Kundi nung pinicture ko po na ako po ay naka-green jacket, at mag-i-speak ngayon, kumuha din po ako ng salita ng Panginoon about healing. Sa 1 Peter 2:24 yun. Kahit hindi na po tayo pumunta doon. Sa 1 Peter chapter 2, verse 24, sabi niya doon na, by the wounds of Jesus, we are healed. Dahil sa mga sugat ni Jesus, tayo po ay napagaling. So, ibig sabihin, 2,000 years ago, hindi natin nakita yung sugat ni Jesus. Wala. Hindi pa tayo pinanganak. Hindi pa ako na pinanganak noon. So, more than 2,000 years ago, sabi niya, ang sugat ni Jesus, napagaling ako. So, bago po ako natulog, mga kapatid, nagdasal po ako, dineklara ko din po ang aking healing. Sabi ko, I am healed in the name of Jesus. Dahil 2,000 years ago sa Mount Calvary, sa wounds ni Jesus, ako po ay napagaling. Sa mga sugat ni Jesus, parang yun po yung kabayaran ng aking kagalingan. So dapat, wala ito. I'm healed. Kailangan kong i-declare na past na I'm healed. I'm healed in the name of Jesus. So I have to speak it out. Okay lang kasi mag-isa lang ako dito sa boarding house eh. Okay? Mag-isa lang ako dito, kaya ini-speak ko sa aking sarili. Hinaharap ko ang aking salamin, sabi ko, I'm healed in the name of Jesus. I'm healed in the name of Jesus. Kasi naniniwala ako na powerful po yun. Base po yun sa salita ng Panginoon, na sabi niya that by the stripes of Jesus, yung mga sugat ni Jesus 2,000 years ago, ay ako po ay napagaling. Malakas po ako ngayon, mga kapatid. Kahit siguro medyo naririnig pa kayo na medyo ng sipon. Pero wala na po yung sakit ng ulo, malakas po ako. At hindi po ako nag-give up until I receive yung sinatawag natin na complete healing, mga kapatid. Okay? So, I praise the Lord at malakas po ako ngayon. Ayan po. So, we have to speak. We have to say. Kailangan natin i-declare. Kagaya ng bawat isa sa atin, kung paano po tayo na born again, kung paano natin tinanggap si Yesu Cristo. Kinonfess po natin ang ating mga kasalanan. Humingi po tayo ng kapatawaran sa Diyos, di po ba? Sabi natin, Jesus, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang Diyos at aking tagapagligtas. Naniniwala po ako na dahil sa iyong pagkamatay ay pagbuwis mo sa iyong buhay, ako po ay napatawad. Okay? At maraming salamat sa pagsulat mo sa pangalan ko sa aklat ng buhay. Nung pinanalangin po natin yun, binigkas po natin yung mga kapatid. Hindi lang po, nasa isip na lang, nasa puso na lang. Hindi. Kung ano man yung nasa puso, lalabas talaga yan sa bunganga eh. Kaya kung minsan, kung lagi-lagi natin, di ba, the overflow of the heart, the mouth speaks, dapat ganun. Tapos nabasa po natin kanina, sabi niya na kailangan na i-confess natin ang ating pananampalataya at tayo po ay maliligtas.
So, hindi lang po maliligtas sa salvation po natin. Pwede po maligtas po sa sakit. Maligtas po sa sakit. Pwede po yun, mga kapatid. Kaligtasan din po yun. Maligtas po tayo sa sakit. Gusto natin na kung anong kailangan po natin ngayon, pwede po. Pwede po i-speak natin. Yan. We declare po by faith kung anong kailangan po natin. Okay, yung number 3 po, mga kapatid, is sowing by faith. Okay, pagtatanim. Okay, pagtatanim. So, ano itatanim natin? Spiritually, pwede po pagbibigay. Okay. Pagbibigay po. Anong gagawin natin? Pwede tayong magtanim ng time or magbigay ng time, ng strength, money, materials, pwede po yun. Ito po ay simbolo din po na meron po tayong pananampalataya. So kung tayo po'y magbigay tayo by faith. Mag-sow tayo or magtanim tayo by faith, mga kapatid. So ang example po dito, kasi currently po, mga kapatid, the Lord has blessed us to start a house building. So nagsimula po tayo ng pagpapatayo ng bahay, no? Pero, and then, syempre kailangan finances, maganon, hindi natin alam kung yung nag-i-increase yung mga presyo ng materials, ganon, yung labor, ganon, nag-i-increase. So, hindi masyadong may estimate talaga kung magkano yung gastos po. Pag halimbawa, 2 story na house, siguro 1 million per story dito sa Pilipinas ngayon. Ngayon, the Lord blessed us to start building a house. Kasi nagre-rent po. Nagre-rent po ako ngayon. Nagre-rent po kami. And, ayon sa salita ng Panginoon, sometime, nag-usap kami ng asawa ko, and sometime, He ministered to us yung sa book ng Habakkuk. Sa Habakkuk kasi, sabi niya doon na, bakit yung mga tao dati, yung mga Israelites, anak ng Diyos, sabi, nagpapatayo sila ng kani-kanilang bahay. Tapos inuuna nila yung kani-kanilang bahay, yung templo ng Panginoon, or tahanan ng Panginoon po is, siya, parang nani-neglect. Kaya sabi ni Habakkuk, sabi ni God, through Habakkuk, sabi niya, inuuna niyo yung mga bahay-bahay niyo, yung templo ko, hindi niyo inaalagaan. Kaya, nagkakabutas na yung mga bulsa, parang yung pera niyo, parang malaki ngayon yung hawak yung pera, pero madaling lumipad, no? Madaling lumipad siya. So, ang inano namin, meron po tayong tinatawag na pledge. Sa family po natin ng Free Believers in Christ Fellowship, we support po yung church building po sa iba't ibang parte po ng Pilipinas. So yung asawa ko po, meron po silang parte doon sa pledge. So pinag-usapan po namin, sabi ko, nagpapatayo ko ng bahay, tapos may pledge po galing sa church na kailangan natin, i-support din natin mga church building. Pero ito po yung sinabi ni Habakkuk, na unahin natin yung bahay ng Panginoon, and then God will do the rest. Will help us also in our own house. So yun po yung nakita namin na prinsipyo dito. So nag-pledge sila for church building, asawa ko. We also give offerings dito sa local church namin for church building. And of course, minsan, nung nandito po siya, nagpakasyon po dito sa Pilipinas, there was a time na, syempre, inaasikaso niya yung church yung bahay, yung pagpapatayo namin ng bahay. Yun yung ginagawa niya. Tapos may tawag po sa men's fellowship dito sa local church na kailangan nilang meron silang, may gagawin sila sa church building dito sa isang local church dito sa Trinidad. So, nag-isip yung asawa ko, so anong gagawin ko? Hindi, pwede mo namang unahin muna dun sa church building. Punta ka dun, tapos after that, punta ka dun sa house natin, kung saan yung project. So, parang we believe in the principle to seek the kingdom of God first. Yung sinabi ni Habakkuk nga, alagaan niyo yung tahanan ko. You seek first, you sow first. Magtanim kayo sa aking templo, sa aking tahanan, sa aking church, sa aking kingdom. And then, all these things will be added unto you. And then, tutulungan niya kami na matapos po ang aming housing project. So, yun po yung prinsipyo na nakuha namin dito. At isang example po ng sowing, or sabi natin pagbibigay. Okay? Sowing by faith po. Okay? So, sa atin naman, kaya hindi na tayo makalabas ang situation natin dyan sa loob. Okay, halimbawa may mga kasama natin na nangangailangan ng yung case nila, no? Para mapapalaya. Ahead of us, for example. Mauuna sila. Paano ka magtatanim for that? Diba gusto rin natin makalaya?
Pero may nauuna kasi, may nauuna. Ngayon, ipagdasal po natin yung mga nauuna. Pagdasal po natin na maging matagumpay. Pag-ano din po yun, pagtatanim din po yun. Pagbibigay ng time, pagbibigay ng dasal, okay? Pagbibigay ng time, isowing din po yun. Okay? Sabi nga sa salita ng Diyos, kung ikaw ay maawain, kaaawaan ka. Okay, blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Kung maawain ka, ang resulta nun, kaawaan ka. Yun po yung salita ng Panginoon. So, kung basahin po natin sa last po ito, sa Galatians chapter 6, verses 7 to 9. Sabi niya dito, do not be deceived, God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. So let us not become weary in doing good, for at the proper time, we will reap a harvest if we do not give up. Yan. So we will reap a harvest if we do not give up. Sabi niya sa verse 7, God cannot be mocked, a man reaps what he sows. Okay? Ang anong tinanim, yun po yung aanihin. Kung masama ang tinanim, masama ang resulta. Kung maganda ang tinanim, maganda po ang aanihin. So ngayon po mga kapatid na tayo po ay mga anak ng Diyos, mga kapatid, ang naniniwala po ako, ang lahat po ng itinatanim natin, isipan, puso, gawain, okay, sa kapwa, ito po ay magaganda. Kaya ang alam po ng aanihin natin ay magaganda din po. So sabi niya dito, do not give up. Huwag bumitaw. Okay? Huwag bumitaw po. Kapit lang mga kapatid. Tiwala lang. Patuloy po yung tiwala sa ating Panginoong Jesus. At maaani po natin yung resulta niya in the end. Kasi kung mag-give up po tayo, to do good, mga kapatid, or sa ating kung bibitaw po tayo, seeing by faith, sabi ko na, seeing by faith natin, nakita natin ang ating destination by faith, or speaking by faith, kung mag-give up po tayo na to speak by faith or sow by faith, mga kapatid, wala po tayong maaani. Kaya patuloy po, mga kapatid, na gawin po natin ito. So, ito po yung SSS ng pananampalataya para magbunga po ang ating mga pinaniniwalaan. So, yan lang po masishare natin sa oras na ito. Maraming pong salamat. God bless everyone. Ibalik po na po sa MC.